Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Dalawang casino junket operators na konektado sa kidnap slay, inihirit na ipasara ng PNP. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Gustong ipasara ng pambansang pulisya ang dalawang junket operator ng kilalang malaking kasino dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagdukot at pagbatay sa isang Filipino-Chinese steel magnate kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, susulat ng position paper ang hanay para formal na i-request ang closure order. Napatunayan kasi umano ng anti-kidnapping group na nagamit ang naturang aparatos sa pagtanggap ng 200 million pesos na ransom money ng dukutin ng negosyante. Lumalabas sa investigasyon, nasa dalawang junket operators din dumaan ang naturang pera bago ma-convert sa cryptocurrency, bagay na hinahabol pa ng PNP sa isinasagawang money trail. Malakas din ang paniwala ng PNP, ani Fajardo, na naging makinarya rin ang naturang accounts sa iba pang mga kalakaran gaya sa illegal na droga at operasyon ng Pogo. We already identified at least 2 junket operators operating in one of the biggest casinos dito sa ating bansa because sila po yung dinaanan po ng pera. Nandun po yung direction po ng ating investigation dahil nakikita po natin there is a bigger picture behind this case. Sa ngayon, inilarawan ng PNP na maganda ang itinatakbo ng kanilang financial investigation sa tanong kung saan napunta ang pera at kung bakit pinatay pa rin ang negosyante kahit na nagbabayad ng ransom ang kanyang pamilya. Inabsuelto na rin ang pulisyang anak ng biktima na una ng kinaladkad ng naarestong primary suspect na si David Tanyao bilang umano'y mastermind. Yung mga lawyers po ng EKG already manifested our intention to amend the complaint po. Orally, sinabi po nila yan because there are no corroborating evidence that would link Alvin K. sa kidnapping and eventual pagpatay po ng tatay po nila. So last Monday pa lang po ay nag-manifest na po ang AKG through their lawyers na we intend to amend the complaint. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Leaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, 2 patay, 3 sugatan sa aksidente sa NAIA Terminal 1, di sinasadya. Kinumpirma ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na hindi sinasadya ang nangyaring insidente sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City, batay sa paunang investigasyon at CCTV footage. Ayon sa kanya, may pasaherong hinatid ang driver na kinilala na si Leo Gonzales bago nangyaring ang pang-aararo ng isang SUV, na agad ding kinumpirma ng driver at sinabing nataranta lamang umano siya, dahil may tumawid umano na sasakyan at sa halip na preno ay sa lenyador ang natapakan niya. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang driver, at isinasailalim sa investigasyon sa pangunguna ni Police Brigadier General Christopher Marcial Abesha, na batid na nagdulot ng pinsala ang kinahinatnat ng insidente, kung saan patay ang 2 katao kabilang ang isang 4 anyos na batang babae, habang 3 ang nasugatan. Patuloy naman nagpapagamot sa ospital ang mga nasugatan, na nagtamo ng sugat at bali sa katawan. Tiniyak ni Dizon na sasagutin ng kumpanya ang mga gastusing medikal ng mga nasugatan, at ang pagpapalibing ng mga nasawi. Patuloy ang pagsusuri sa CCTV footage upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente. Isasailalim din ang driver sa mandatory drug test. Nanawagan naman si Dizon sa publiko na igalang ang mga biktima at iwasan ang pag-post ng mga sensitibong video o larawan ng insidente sa social media para lamang sa pagdami ng views. Maglalabas pa ng karagdagang detalye ang mga awtoridad sa mga susunod na oras habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.